Yun mga bay, dumating na nga yung ating inaantay na bagong scanner. Ang model pala nito mga bay ay Xtol 100 Max 2. Ayan, so ito yung kanyang box. At ito naman yung kanyang itsura mga bay, no? So medyo malaki na yung screen nito. Ito yung napili ko mga bay dahil makakatulong to sa atin, especially sa pagdadiagnose ng mga troubleshooting dito sa shop. Isa sa mga function nito mga bay, no, ay kaya na niya mag-program ng ECU at pwede na rin tayong mag-program dito ng mga susi. At ang halaga dito mga bay, meron na rin tong mga maintenance service reset. Pwede natin to magamit sa iba't ibang mga sasakyan, ay brand model mga bay. Meron na rin tong full scanning. Ibig sabihin, kaya niyang mag-scan ng iba't ibang uri ng ECU na meron yung isang sasakyan. May mga scanner kasi tayo mga bay na yung kaya lang niyang ma-scan is yung sa makina, pero yung ibang mga ECU na meron yung isang sasakyan ay hindi na niya kayang ma-scan. Before nga pala natin ito magamit yung scanner na ito mga bay, ay kailangan muna tayong mag-login at magpa-register. Kailangan lang dito mga bay na meron kang email address at password para makapasok ka doon sa kanilang website. Ayan, so dito mga bay ay tapos na tayo maka-sign in doon sa kanilang system at nakalagay dito ay congratulations na daw. Ayan, so activated na yung ating scanner at pwede na natin tong gamitin. So pindutin lang natin yung start now button na nandyan sa ating screen. Sundin lang natin yung instruction kung ano yung nakalagay dito sa ating screen at tuloy-tuloy na yan mga bay para magamit natin yung ating scanner. Ayan, so pag open natin ang scanner mga bay, sa bandang itaas meron nakalagay dyan na updates. So pindutin lang natin yan mga bay. Ito yung mga software na hindi pa na-install dun sa scanner natin. At kailangan natin yan i-update para magamit at mabasahan natin yung mga iba't ibang brand ng sasakyan na nakalagay dyan. Kapag may mga bagong version or software, dyan nakalagay sa taas at pipindutin lang natin yan para maging updated yung ating scanner. Meron tayong mga unit dyan sa labas mga bay. So titesting natin ito kung talagang gagana ba itong ating scanner. So matapos na natin siya i-update mga bay, no? Sige, tingnan natin kung gagana to. So ito yung ating pinaka dangle. Ayan. So okay. Tingnan natin. Tapos tayo. Ayan. Meron tayong Imiho XD ito. Expander. Ayan. Tingnan natin ito kung gagana. So siya na ba eh? Naman na naman nagpagkuhan? Pag-scan? Madre na? On lang. Testingan natin to kung gagana. So ito yung scanner natin na isa. Ito naman, install natin. So tingnan natin kung gagana to dito sa Fortuner. Sige lang, iyon lang na ako. Yan. Nilaw. Yan. So iyon ko lang kasi na-drain na to eh. Yan. Iyon lang natin yung susi. Tingnan natin mga bay. Uy. Gana ka ni bay? Okay. Ito scan natin. Ito scan, ibig sabihin automatic niya na-detect yung VIN number natin. So yung dito ayan, itsura. Okay. Connecting, scanning. Toyota. Yan. So may nakalagay dito Innova Fortuner Hilux. So ito tayo sa Fortuner 2020 yata to with smart key radar. Okay, na. So ito yung kanyang VIN type. Ayan. So UGD automatic scan daw natin. So ayan, so meron na siyang topology, ano, nababasa niya na lahat ng ating mga ECU. Dito makikita na natin meron siyang history.
engine stall. Sa story naman yan. Wala naman tong kuan. So, pwede lang natin siyang i-clear. Clear DTC yan. Okay. So, goods. Kakascan siya, no? Check natin. So, ano yung mga tweeter test dito. Control. Cylinder. So, marami siyang ano. Turbo. Throttle. EGR. Dito mga bay, yung report details niya. Ayan. So, makikita mo na kagad kung ilan yung kilometer reading na nababasa ng ating ECU. So, dito mga bay, no? 203,415 yung kanyang kuan. Yan, no? So, sakto. So, sakto dun sa ating yung nakuha ng ECU natin. Makita natin kung binago ba yung or pinitik na yung mileage ng ating sasakyan. So, yan.